Kumusta mga kababayan, mga kabataan na future leaders at mga OFWs na backbone ng ekonomiya? Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at welcome sa isa na namang deep dive sa ating politika. Sara, hindi sinabi ang kalagayan ng impeachment sa kanyang ama. Natatakot ba siya? Yan ang tanong na umuugong ngayon. Pero bago natin i-judge, let's unpack this with facts, logic at critical na pag-iisip. Hindi tayo chismis channel. Dito, facts muna, emotion later. Like yung button na yan na kung gusto ninyo ng truth-telling at subscribe para hindi kayo maiwan sa latest developments. Tara! Una, let's recall the facts. Si VP Sara Zimmerman Duterte ang unang babaeng vice president na na-impeach ng House of Representatives. Kaya lang hindi natuloy. At ngayon, baka hindi na naman matuloy. Baka kulangin sila sa boto dyan sa House of Representatives sa plenaryo na ina-expect natin sa May 11. No? O kaya, pag naiakyat naman niya sa Senado, na-impeach siya, baka matalo naman. Dahil pito na yung minority. So dalawa na lang, acquitted siya. No? Tandaan natin, dalawa ang Cayetano, dalawa ang Villar. Doon pa lang, di ba? O yung Ejercito Estrada. At marami pang iba. Tingin natin, baka maka-15 vote pa na acquitted si Vice President Sara Duterte. Okay? Ngayon, ano ba ang mga charges? Misuse daw ng confidential funds sa OVP at DepEd, alleged threats, unexplained wealth, at iba pa. Pero tanong natin, political weapon o legitimate accountability? Critically speaking, impeachment ay constitutional tool. Pero kapag ginamit para sa mga political vendetta na yan, nagiging dangerous president. Tandaan natin ang history. Maraming cases na ginagamit laban sa oposisyon. Si Sara bilang daughter ni Digong, natural target sa power struggle with the current administration. Parang family reunion na may hidden agenda. Welcome back. Pero may impeachment gift kami para sa iyo. Ngayon, ang core ng ating topic, recent visit ni Sara sa The Hague. May nagsasabing vlogger, babae, gumanda na nga eh. Meron na nga siyang alahas na ganyan. Okay, showy, no? Pero anyhow, sabi niya, natatakot daw ba? Siya yun eh. Para ka naman walang tatay. Diba? Hindi niya sasabihin yun dahil ayaw niyang mag-alala yung kanyang ama. Nakakulong eh. Bakit wala kang hindi ka marunong mag-empathize, iha? Diba? Hindi daw niya binanggit kay former President Duterte ang latest House moves sa impeachment. Bakit? Sabi niya, ayaw niya ma-stress ang kanyang ama na nasa detention. Naturalmente, di ba? Hindi niya sasabihin yon. Kung mabuti ka bang anak, no? Bakit mo naman sasabihin yun? Nakakulong na nga ang iyong ama. Bakit mo pa dadagdagan ang kanyang pag-iisip araw-araw at hindi pa naman bata yung ama niya? Matanda na po, 81 years old na. No? Everything is written by God's daw. Ngayon, ito ay classic. Respeto at pagprotekta sa magulang. Kaya yung vlogger na yan, kung sino ka man, parang wala kang respeto at pagprotekta sa iyong mga magulang kung ganyan ka. Sa kultura natin, ang pamilya muna bago politika. Natatakot ba siya? Question mark. O mas mature na desisyon para protektahan ang mental at physical health ng ama habang hinaharap ang ICC. Mga kaibigan, si Digong ay matanda na, may health concerns at nasa mahirap na sitwasyon. Telling him every detail could worsen his condition. Mas madaling sabihin na natatakot para i-dramatize. Pero totoo, it shows humanity ni Sara. She's a daughter first before a politician. Mga kaibigan, let's be informative. Ang timing ng impeachment push right after alliance break with Marcos, confidential funds issue. Maraming agencies gumagamit nito. Bakit si Sara lang ang binabato?
unexplained wealth, silent scrutiny. Pero paano naman ang iba? Hindi niyo po ba napapansin yon? Bakit siya lang? Yung mga congressmen and women dyan, nagsasalita sila. Pero kayo ba? Ano ba? Nasitan niyo ba yung ibang mga opisina na gumagamit ng mga confidential funds? Ang Office of the President, nasitan niyo ba? Ang mga iba't ibang mga departamento, nausisa niyo ba? Diba? Yung mga salin, nausisa niyo ba ang inyong mga kasamahan? Kaya nga bilib din tayo kay Lian Liviste, matabang. Ayan, sa Barsaga ng Cavite, matabang. At kung sino-sino pa. No? Kaya mga kabataan, this is why critical thinking is important. Huwag basta iswallow ang narrative. Iswallow, ha? Research primary sources. Watch Senate or House hearings at tanungin, Kuy Bono, sino ba ang nakikinabang? O break muna tayo sa mga paksa. Habang nanonood kayo, comment down below, Team Sara or accountability muna para malaman natin ang pulso ng mga audience natin. OFWs, anong impact nito sa inyo sa abroad? Supreme Court previously ruled on some aspects. Senate returned articles before. Hindi pa tapos ang laban. Sara denies all, calls it political. She said she's ready to serve with or without position. Mga kaibigan, nalulungkot lang tayo dahil itong mga senador natin, itong mga House of Representatives natin, no? Instead of fixing the economy, yung oil price hike natin, yung energy crisis natin, yung malapit na ang tagulan, yung baha natin, flood control projects natin, etc. No? Yung inflation rate, unemployment, ito ang inaatupag nila. Di po ba? Ngayon, para naman po sa mga kabataan, politika hindi lang memes. Ito ang future nyo. Si VP Sara Duterte represents strong leadership, drug war continuation, at people-first policies. Sa mga OFWs naman, stable governance means better economy, more opportunities when you come home. Ang impeachment minsan parang bad review sa Shopee, minsan valid, minsan haters lang talaga. Kaya habang nag-aaral o nagtatrabaho kayo, invest sa sarili. Try wireless earbuds from Shopee para sa mga lectures ko or Korean skincare sa Lazada para fresh kayo sa laban. Trending talaga ito. The best. Okay, mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa uli, si Sara, VP Sara Duterte ay human lang. Daughter yan, leader, fighter. Hindi sinabi sa ama para protektahan. Natatakot o matapang na desisyon. O mga kaibigan, like na ang video na ito, share to your OFW groups and youth chats. Subscribe naman sa ating channel, #WalkWithLan. Hit that bell so that you are always notified every time we have a new video. Comment your thoughts. Shopee Smart sa Shopee, Lazada, Zalora. Links down below at itatag din po natin yan. Earbuds for focus, fashion for confidence, health products para strong tayo. Totoong laban para sa bayan. This is Lan from the #WalkWithLan. Signing off. God bless the Philippines. #WalkWithLan.